Kumusta mga katupa? Isang panibagong kaalaman na naman ang inyong matutuklasan. Alright, nakita nyo na sa title, nababasa nyo dyan. Kasi as a beginner, ito yung naging struggle talaga sa pagdating sa pag-strumming at kung paano maging mabilis. Diretso na tayo, simulan na natin. Okay mga katupa, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ko napagtagumpayan yung bagay na to, kung paano ako naging mabilis sa pag-strumming, kagaya nung napanood nyo kanina. At itong bibigay ko sa inyo ay practical tips, okay? So, unang-una, syempre, just relax your hand. Okay? Relax mo lang yung kamay mo. So, may mga nag-i-strum na ganito. Nakalock yung ito, parang hindi gumagalaw. Ganyan lang sila. Yan, padiretso. May mga ganyan nag-strumming. Okay naman, pero kapag dating sa pagpwersa, medyo hindi ganon ka-flexible yung kamay mo. Lalo na pag mabilis talaga yung beat. So, maaaring mahirapan ka sa mabilis na strumming, lalo sa mga praise na song or joyful song. Kaya, yan ang una kong sa inyo, i-relax nyo yung inyong kamay. So, kailangan ito, yan, gumagalaw. Parang, basta, huwag nyo muna gaya nung tinuro ko sa inyo paano mag-strumming. Ganyan lang, relax nyo. So, kaya pag nag-strum kayo, ganyan. Yan. Kasi kapag ganyan, mahirap. Medyo may mapapwersa yung strings. At hindi magiging maganda yung strumming mo. Okay, para magawa mo yan na maging mabilis ka sa pag-strumming, mag-ano tayo ng strumming pattern na basic strumming pattern na natutunan mo as a beginner at natutunan ko rin dati. Ito yung down, up, down, down, up, down, 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 up. Okay? Yan yung ating strumming pattern para sa exercise na gagawin natin. Once again. Okay. And bonus tip mga katupa, ang ginagawa ko dito para maganda yung pag-i-strum ko ng mabilis, tingnan nyo yung aking thumb at index kung paano gumagalaw. Tingnan nyo ha. Okay, napansin niyo yun? Malayong nakagagalaw yung aking thumb. Baga, parang lumilipad-lipad siya. Para medyo may nakasasabay sa flow ng beat, okay, or sa beat ng kanta. Tapos ang ginagawa ko dyan, medyo pinupwersahan ko yung index. Parang may pinupush ko siya pababa. Yan. Instead na yung ating ginagamit, pag ganon, ginaganyan ko siya. Yan. So, dahan-dahan natin. Okay? Hindi na kayo mahihirapan na mag-strum ng paunti-unti, pabilis ng pabilis. Kaya magkakaroon tayo mamaya ng exercise. Gamit tayo ng BPM through our metronome. But before that, baka pwede mong pakilike na yung video na to para i-recommend ng YouTube itong video na to doon sa mga katulad mo na nahihirapan mag-strumming ng mabilis. Okay? At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan para maabangan mo yung mga susunod kong tutorials. Be sure na pindutin mo yung notification bell tsaka yung all para sigurado talagang updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Okay? Okay, ngayon gagamit tayo ng metronome. May mada-download ka niyan sa Play Store na app para maka-timing tayo dun sa beat. Okay, ngayon sisimulan natin of course sa mabagal. Yan. Ang inano ko dito ay 70 BPM. Bilisan natin. Okay. Doon tayo sa pinakamabilis. 120 BPM. So try natin at ito na, masubok mo na yung pagkamabilis sa strumming.
Yan. Medyo siguro nahirapan ka pa, pero i-practice mo yung bawat beat. Okay? Download mo yung application na yan sa Play Store. Kahit anong metronome dyan. Sa pamagitan nitong metronome, masasanay ka na tumiming at syempre, pabilis ng pabilis yung progress sa strumming. Okay, sa aking experience naman, hindi ako dumaan sa mga ganito. Binibigyan ko lang kayo ng pinaka-pattern sa pagtuturo sa inyo para syempre para may guide kayo. Okay? Pero yung aking pinaka-experience ay yun lang na sinimulan ko sa mabagal hanggang sa pabilis na pabilis without any metronome or mga BPM na yan. Okay? Simulan mo sa mabagal. Then, try mo yung lahat ng strumming pattern. Different kinds of strumming pattern. Then, i-apply mo siya simula sa mabagal hanggang sa mabilis. Okay? Ganyan lang yung ginawa ko. And last tip, isipin mo na kaya mo. Okay? Huwag mong isipin na hindi mo kaya kasi the more na iniisip mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya, hindi mo magagawa. As lagi mo isipin na yung pinakamatindi nating kalaban ay yung sarili natin. Lalo na pagdating sa mga ganitong bagay, kailangan mo siyang paglabanan yung sinasabi ng sarili mo na hindi ko yata kaya kasi mabilis to, mahina yung kamay ko. Okay? Then, another additional advice ko sa inyo, exercise nyo yung inyong kamay. Pwede kayo mag-stretching. Ganyan. Kasi, nakadepende rin yung ating pag-strumming sa kondisyon ng ating braso or ng ating kamay. Yan, maraming salamat sa inyong panonood mga katupa. Jesus loves you and all the glory belongs to God.